Ayan. Ayan, magandang araw sa inyo, bossing. Boss D1. Bali, i-invite tayo ngayon para po sa video. Kung saan, ito po si dating congressman. Dating congressman dito ay pinapatanggal ng pinapakansel ang kanya. Ay, passport. Para hindi na siya papatanggal siya. Si Representative Toby siya. Palakbakan mo na mga ba? So, yun. Bago natin simulan natin mga video mga bossing, ayan. Subscribe. Go to 100 subscriber na pa. Kapag gusto nyo subscribe. Nanda. So, isa na natin mga bossing video. Let's go! Hindi na raw sapat ang imbestigasyon lang kaya tuloy ang mga protesta para ipanawagan ang pagpapanagot sa mga tiwali. Muli namang hiniling ni Navotas Representative Toby Tiangco sa Department of Foreign Affairs na kanselahin ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Saksi si Joseph Moro. Ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court Branch 498 ang petition for habeas corpus ni Curly Discaya dahil dito mananatili siya sa kustodiya ng Senado. We have other options, legal options to make para naman hindi mapabayaan ang karapatan ng aming kliyente. Itinanggi naman ng kampo ng mga Discaya na may pinoprotektahan sila mga politiko gaya ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Supposed to be submit na namin yan sa ICI, sinasabi namin affidavit kasi hiningi rin po ng ICI. Ang naging problema lang po ay meron pong isang commissioner, ang membro ng isang ICI na nagpa-interview po pending the investigation of this flood control anomalies. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, kung gusto raw ng mga Discaya ay pwede raw nilang isumite ang mga pangalan. Pero sa ngayon, sabi ng ICI, hindi pa nila kailangang imbitahan muli ang dalawa. It's up to them if they want to provide the names or provide more information to the ICI. They are free to do so. Tuloy lamang ang investigasyon ng ICI. Kanina, balik ICI si Navotas Representative Toby Tiangco para pagpaliwanagin kaugnay ng proseso ng budget. Pero hindi tinanong tungkol sa sinumang personalidad. Kasabay niyan, muli siyang nanawagan sa Department of Foreign Affairs o DFA na kanselahin ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico na nasasangkot sa anomalya. Ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Zaldico dito. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng cancel. Alam na kung bakit. Natural itong DFA. At yung DFA. Bakit lang yan sa presidente? Sila yung passport. Ayon sa DFA, may proseso sa pagkakansela ng pasaporte. Aniya, base sa bagong Philippine Passport Act, maaari lamang kanselahin ang isang passport kung may court order at tumatakas sa batas sa may hawak nito, kung nasentensyahan siya sa isang krimen o kung illegal na kinuha ang passport. Pero kung titingnan ng Republic Act No. 11983, nakasaad dito na maaaring iapela sa Foreign Affairs Secretary kung wala sa mga nabanggit ang dahilan para ipakansela ang pasaporte. Para sa ilang grupo, hindi sapat ang investigasyon lamang. Mga kurakot! Gulong na yan! Mga kurakot! Kailangan may managot. Kaya tuloy-tuloy lang din ang protesta laban sa korupsyon. Noise barrage ang isinagawa ng Akbayan at Tindig Pilipinas sa Quezon City. Hinikayat din nila ang mga motorista na bumusina bilang pakikiisa. Kinabitan din ng white ribbon ang ilang sasakyan. Huwag natin hayaan na maging
Investigasyon lang. Imbes ay dapat may managot. Dapat daw ipasa ang Open BICAM Bill o yung pagsasapubliko ng Bicameral Conference Committee sa tuwing pinag-uusapan ang pagbuo ng budget ng Pilipinas. Dahil po madalas ang insertions at ang amendments po ay nangyayari sa BICAM, no? Kaya kailangan po talagang bantayan ng taong bayan ang pag-insert ng pondo ng mga kongresista o mga public officials na ito sa pondo ng ating bayan. Ngayong hapon, nag-walk out ang mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Maynila at Quezon City at nagmarcha papuntang Mendiola. Itinuloy ng iba't ibang grupo ang kilos protesta sa EDSA Shrine. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Kaya na nga mga bossing. Yan, bali yung... Reaction lang natin dito ay panagutin na talaga yung may mga kasalanan. Kasi mahirap na talaga. Mahirap na, paulit-ulit na lang, puro imbestiga, wala naman nangyayari. So, yun lang mga bossing. Kung nagustuhan nyo ang ating video na napinanood, isang, ano lang, subscribe lang mga bossing. Masaya tayo dyan subscribe. Yan. So, yun lang mga bossing. Salamat sa panonood and peace yo!